Masusing sinuri ng prosekusyon ang kredibilidad ng pangunahing testigo na si Merlina Sunas, mga NGO ni Janet Lim Napoles na pinondohan umano ng pork barrel ni Senador Ramon Revilla Jr. Wala namang naipatupad na proyekto mula 2007 hanggang 2009. Ang buong ulat, ihatid sa atin ang aming kasamang si Sweden Velado, mag-uulat mula sa Sandigan Bayan sa lungsod ng Quezon, live. Tama ka dyan, Kirby. 100% ghost deliveries at wala umano ni isang programang naipatupad ang mga NGO na pinondohan ni Senador Bong Revilla Jr. mula 2007 hanggang 2009. Ito rin ang panahon na nakikipagtransaksyon siya kay Janet Lim Napoles, ang itinuturong utak ng PDAP scam. Kirby, base ito sa salaysay ni Merlina Sunas na umupo sa witness stand para sa bail hearing nila Revilla at Napoles. Ngunit sa pagpapatuloy ng pagdinig, binanggit ni Sunas na noong 2007 may project deliveries umanong nagawa. Kaya naman ang depensa nalito at masusing sinuri ang kredibilidad ng testigo ng prosekusyon. Narito ang pahayag ng abogado ni Napoles na si Attorney Dennis Buenaventura. Purpose kasi ng cross-examination among others is to show na yung witness mo, yung credibility niya o integrity niya is questionable. Diba? If it is shown na for one way or another, you told something or you did something wrong in the past, that can be shown na you may be continuing to be doing the same thing. In her testimony, it will be up to the court na kung if she can be trusted, if she can say things na gano'n na inconsistent, if we can really trust her on a bigger issue. Kirby, sa ginawang cross-examination ng depensa, hiniling ni Attorney Buenaventura kay Sunas na ilahad ang kanyang pagkakaintindi sa mga salitang ghost delivery at misdelivery. Nakasaad kasi ang mga salitang ito sa affidavit ni Sunas. Naipaliwanag naman ng testigo ang kahulugan ng ghost delivery, ngunit bigong ilahad ang ibig sabihin ng misdelivery. Narito ang karagdagang komento dyan ni Attorney Buenaventura. We were following, sa cross kasi, we're basically following the story. Yung bang story niya, tatayo ba on its own? Kumbaga, maniniwala ka ba? Meron bang portion ng kwento na ito na hindi niya alam, hindi niya sinabi? And apparently, may portion doon na hindi niya alam. Kasi kahit kami, hindi namin naiintindihan kasi ano ba ibig sabihin ng misdelivery? Samantala, ayon kay Sunas, tinatayang umaabot sa 4 hanggang 5 milyong piso ang nakuha niyang komisyon sa PDAP scam mula 2006 hanggang 2009, habang 5 milyon naman ang napunta kay Senador Revilla noong 2006 at hindi naman matiyak ni Sunas sa ngayon kung 5 o 10 milyon ba ang naiabot sa Senador taong 2008. Giit ni Sunas, ang empleyado umano ni Revilla na si Attorney Richard Cambe ang kumukuha ng komisyon para sa mambabatas. Kirby, dagdag ng testigo, 3 vaults ang pinagkukunan ng pera para sa kickback o komisyon. Una ay vault ng JLN Corporation na may access si Ben Herloy. Pangalawa ay vault sa opisina mismo ni Napoles. At pangatlo ay vault na may access naman si Raymond John Lim. Sa ngayon, Kirby, patuloy ang ginagawang pagdinig sa bail petition nila Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Napoles. At yan ang mga balitang aming nakalap mula rito sa Sandigan Bayan. At para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Maraming salamat sa iyo, Sweden.